Kasama sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating Congressman Elizalde Co at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siya ang chairman ng nasabing committee, kabilang sa first category si Co na irerekomenda nilang kasuhan. Ang nasa first category, yun nga, yung tatlong kasama namin, tapos si dating Senator Bong, Saldico, si Mitch Cahayon, yun lahat talaga na may mga corroboration. Sinabi naman ni Lacson na batay sa draft report ay irerekomenda nilang imbestigahan si Romualdez kaugnay ng issue sa manubalyang flood control projects. Yung kay Martin Romualdez, siyempre si Gutesa, nag-testify sa amin, although nawala siya, pero nakapag-testify siya under oath sa committee. Pero naghahanap kami ng corroboration at saka validation sa sinabi ni Gutesa. Nakakita kami doon na pati si Diskaya, nabanggit din siya, pero hindi rin direct. Okay. So hindi mo rin pwedeng mailamp si former Speaker Romualdez so, sa first category kasi wala kami makitang items na directly mai-attribute mo sa kanya. Oh. So anong kaso sa kanya? Hindi, nire-recommend din namin na imbestigahan din. Samantala, sinabi naman ni Lacson na kung wala siyang makukuha na 11 lagda, hindi niya ilalabas ang report sa plenaryo. Di rin masisi ni Lacson na mga kasamahan sa Senado kung mayroon silang personal na sentimiento lalo na't may kasamaan silang irerekomendang makasuhan. Para kay Lacson, sinusundan lang niya ang ebidensya at hindi niya babaliin ang kanyang sinabi. Kung magagalit kayo sa akin dahil ginawa ko yung trabaho ko, then I'm ready to face the consequences of my action. And maski hindi ako talaga yung gumawa nitong report, I take full responsibility because they did this under my guidance na evidence-led o fact evidence-based at saka facts-based. Yun ang guidance ko sa staff eh. Sunod naman nila tapos hindi ko susundin yung sarili kong guidance. Bakit naman yun? Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Chairman, Senate Blue Ribbon Committee.